Nagpadala ang Israel ng 12 fighter jet sa United Kingdom habang 12 ang nasawi sa Espanya sa isang araw ng tahimik na kilos militar. Dahil din sa trahedyang sibilyan na maaaring lumala. Kinuna ng aviation observers ang fighter jets na lumapag sa RAF Fairford Base sa Britanya matapos ang ilang buwang deployment sa Israel. Dumating ang detachment sa Ovda Air Base sa disyerto ng Negev noong Pebrero nang pinalawak ng Washington ang presensya nito sa harap ng digmaan kontra Iran. Ngayon, ang pag-alis ng mga eroplanong ito ay naglalabas ng mabigat na tanong. Pagbawas ng puwersa, rotasyong operasyonal o preventibong pag-atras ng mamahaling mga asset bago ang panibagong paglala. Kasabay nito, may trahedya sa katimugang Espanya dahil sa sunog sa kagubatan malapit sa Los Galardos, Almeria na nakaapekto sa mga residente at turista at may mga biktimang natagpuan sa loob ng mga sasakyan at sa mga rutang pagtakas. Ang mga unang babala ay nagsabi ng 12 patay at 23 nawawala, habang ang mga sumunod na update mula sa mga autoridad at malalaking ahensya ay nagsabing hindi bababa sa 11 patay at 19 ang nawawala. Nag-aatras ba ang Washington o nag-aayos lang ng pwesto? Bakit umalis ang mga fighter jet na yon? Ano ang epekto nito sa panganib ng panibagong paglala? Ikukwento ko sa iyo lahat. Kung gusto mo ng ganitong klaseng diretsong nilalaman na walang paligoy-ligoy, mag-subscribe ka na dahil dito, araw-araw may ganitong video. Sa Israel, walang opisyal na nagsabing ang pag-alis ay katumbas ng pagtatapos ng misyon o digmaan. Noong ika-24 ng Pebrero, 2026 kinumpirma ng mga autoridad ng Amerika na humigit kumulang 12 F-22 ang lumapag sa Israel. Habang tumataas ang presyon sa Iran, ipinakita ng mga satellite images na inilabas noong panahon yon ang 11 sasakyang panghimpapawid sa Ovida habang sinabi ng mga Israeli broadcaster na may 12. Malaki ang epekto nito sa politika dahil inilapit nito ang mahahalagang air resources ng Washington sa lugar ng labanan at pinakitang hindi lang umaasa si Donald Trump sa mga base ng mga bansang Arabo para mapanatili ang lakas niya sa reyon. Hindi pa rin sinabi kung kailan eksakto. Ayon sa Pentagon, hindi nito kinukumpirma kung sabay-sabay umalis ang 12 fighter jets mula Israel at hindi rin nililinaw kung nasaan ang iba pang eroplano. Ang tanging tiyak na impormasyon. A informação segura neste. Ayon sa Pentagon, ang mga fighter jets na inanunsyo ng Israel ay nagpapakitang posibleng nagbabawas ng tensyon sa digmaan at binabawasan ng Washington ang advance na eroplano malapit sa Iran dahil bumaba na ang agarang pangangailangan sa air superiority. Maaring magsagawa ang Estados Unidos ng pagpapalit, pagpapanatili o paglipat ng mga unit sa ibang base sa Europa. Ang pagpapalit ng unit ay makakatulong protektahan ng mga eroplano kung asahan ng intelihensya ng Amerika ang mga panibagong pag-atake ng Iran sa mga base ng Israel. Kung walang opisyal na pahayag, bukas pa rin ang dalawang posibilidad. Naganap ang paggalaw matapos ang ilang buwang matinding paggamit ng estrukturang militar ng Amerika sa rehiyon. Ang pag-alis ng F-22 ay hindi ibig sabihin tapos na ang operasyon ng Israel. Sa hilaga ng Gaza Strip, sinabi ng mga puwersa ng depensa ng Israel na kanilang winasak ang 5 lagusan ng Hamas na umabot ng halos 2 kilometro kapag pinagsama-sama. Sabi ng militar, ang mga estruktura ay nasa bahagi ng linya ng tigil putukan na kontrolado ng Israel. Isinagawa ng mga reservista mula ika-14 na nakabaluting brigada ang operasyon. Nakalaunan ay pinalitan ng ika-100 at 79 brigada patunay ito ng papapatuloy na aksyon. Sa lupa, kahit nagbabago ang posisyon ng bahagi ng abyasyong militar ng Amerika. Tuloy ang presyon ng Israel sa infrastruktura ng Hezbollah.
Ayon sa mga puwersa ng Israel, natagpuan nila ang mga pasilidad na may mga launcher, machine gun, pampasabog, missile at iba pang mga sandata na ayon sa militar ay nakalaan para sa Hezbollah. Noong ika-28 ng Hunyo, isang operasyong kinumpirma ng gobyerno ng Israel ang sumira sa isang lagusang higit 200 metro ang haba sa Majdal Zone kung saan may daan-daang armas at mga tulay na punto. Kinondenan ng Hezbollah ang mga aksyon bilang paglabag sa tigil putukan, habang iginiit ng Israel na hindi nito tatanggapin ang muling pagtatayo ng militar ng grupo sa security zone. Isang krisis na lubos na naiba, ngunit kasing urgent din. Nagsimula ang sunog sa rehiyon ng Almeria at mabilis na kumalat dahil sa tuyong mga halaman, matinding init at malalakas na hangin. Nakita ng mga team ang mga biktima sa nasunog na sasakyan at sa mga lugar kung saan sinubukang tumakas nang naglalakad ang mga tao. Sinabi ng mga autoridad na karamihan sa mga namatay ay mga dayuhan at 4 na biktima na natagpuan sa sasakyan na may manibela sa kanang bahagi ay posibleng mga Briton. Mahigit 150 bumbero at humigit kumulang 220 miyembro ng unit ng militar para sa emerhensya ang namobilisa, habang isinara ang mga kalsada at inilikas ang mga residente mula sa mga lugar na delikado sa unang mga oras. Ang mga paunang ulat ay nagsabi na may 12 patay at 23 nawawala. Pagkatapos, iniulat ng Reuters at Associated Press na hindi bababa sa 11 ang patay at 19 ang nawawala habang nagpapatuloy pa rin ang mga paghahanap. Dinababawasan ng pagkakaibang ito ang trahedya. Ipinapakita nitong aktibo pa ang apoy, patuloy ang pagpasok ng mga team sa nasunog na lugar at sinusubukan ng autoridad na kumpirmahin ang pangalan, nasyonalidad at lokasyon ng mga taong di pa nakakausap ng pamilya. Ginagamit ng rehimen ng Iran ang libing ni Ali Khamenei para panatilihin ang mobilisasyon laban kay Donald Trump at Israel. Sa Machad, sinunog ng mga grupo ang isang malaking figura ni Trump na parang laruan ng pagkakagawa sa gitna ng mga seremonya nagmarka sa libing ng dating pinakamataas na lider. Tignan mo kung naging almumin si Zeus Mana. Laban sa mga bego, Haydar, Haydar. Inilibing siya sa dambana ng Imam Reza pagkatapos ng mahahabang seremonya. Habang ang kanyang kahalili ay wala pa rin pampublikong pagharap na magwawakas sa mga pagdududa tungkol sa bagong pamunuan ng rehimen. Ipinapakita umano nito ang mga puwersang Irani na may hawak na hindi sumabog na ogiba na WDU-42B na iniuugnay sa Amerikanong missile na AGM-158. Ang material ay inilabas ng mga open source intelligence accounts at hindi pa nakakatanggap na matibay na independenteng kumpirmasyon. Kung mapapatunayan ng pagkakakilanlan, ang insidente ay magkakaroon ng halaga bilang propaganda para sa Tehran at madudulot ng pag-aalala sa Tehran. E despertará preocupação em Washington tungkol sa pagpapakita ng mga komponenteng militar. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Suportahan ang aming proyekto at mag-ambag sa pananalapi sa pamamagitan ng Pixkey na makikita sa inyong screen. Kami ay independenteng channel na nagbibigay ng tapat at tamang impormasyon. Malaking tulong ang inyong ambag sa aming pagpapatuloy.